Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 2:08 sa mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa. Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Merkules nga edisyon kita, Oktubre 1, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Isa ka subo nga hapon para sa aton nga mga kauturan, labi na sa mga taga Bogo, Cebu. Sa dito gid ang epicenter sang 6.9 magnitude nga linog. Nakita mismo diri sa probinsya sang Guimaras kag sa syudad sang Iloilo nakabatyag sang pagtayog. Hindi lang ya basta pagtayog mga kabyan, madugay siguro naka 1 minute man ang pagtayog. Sobra guro no. Grabe gid. Na-imagine ko gani ang sitwasyon sa mga kauturan ta kag masubo kay damo na ang na-record nga nagkalamatay bangod sang insidente. Natamyaw ta sang mayong hapon si Migo Austin sa Leyte. Good afternoon. Kamusta? Migo, basi dira sa Leyte may mga nabatsagan nyo man ang linog. Manugtulog na ning kalabanan sa aton ng mga kauturan last 10 nga daan sa nagluntad ng linog. Siguro mga 10:01, 10:02. Grabe gid. Wala kaluwas ang mga simbahan, mga taytay. Lalain ng mga tao. 63, wala pa ta kabalo kung may dugang pa nga mga nagkaladula nga mga kauturan ta. Ari no, diri ang video nga gina-flash naton amo niya ang sa SM Strata sa tubang sang SM City Iloilo. Amo nang paguyog kuha ina ni Emmy Rose Santiagudo. May pila man kita ka mga videos dira no nga evacuate ang mga BPO workers dira man sa dalom sang SM Strata. Amo ning kalamidad di kaniya ka preparar sa pagkamatuod lang ang bagyo 2 to 3 days. May time ka gid nga makapreparar ka kung kinahanglan mo mag-evacuate. Pero area imaginable manugtulog ka na. Kita mismo na nagapulupahunay-hunay na kita. Ara ang video nga na nga makita nyo sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras na sa isa ka sari-sari store. Kita mo nagkaran-karan sila mo na ang paguyog sang CCTV nga kuha sa CCTV ni Kagawad Burley Davila sang Rizal, Hordan, Guimaras. Kalabanan niya, manugtulog na niya mga kauturan ta sa natabo ini. Amo na gani nga ako nadumduman ninyo sang nagligad nga earthquake drill
ang sang National Disaster Risk Reduction Management Council ginpatigayon na to gabi. Sino malaom nga weeks after sa kalinog sa gabi ang nagluntat. Ari pila sa mga kuha man no sa area ini siya sang kuha ni kundi kita magsala ni Marian Grace. Sa mga kauturan ta no nga nakabatsyag sang linog, pwede gyud kamo ka-share dira sa inyong eksperyensya kagabi. Basahon nato no sa comment section ina. Damo man na nagapamangkot. Kamusta ang Ungka flyover? May paglitik gid man bala? Si Migo Patrick no sa Metro Manila panamyaw man sa aton nga pagpangalagad mayong hapon gid kay Migo Patrick John Yerbes. Kamusta da na Migo ang sitwasyon? Sang nagligad pulo pa munit ka lang to sa kasi may palamunitan man da sa Manila. Pero ang sitwasyon subong no sa Cebu kung may mga may mga kakilala kamo dito, mga mustagi kamo. Kay grabe gid ang damage kag ang delikado kay sige-sige pang aftershocks. More than 600 na aftershocks ang na-record. Kag hindi lang yung basta-basta aftershocks, kusog ng mga aftershocks. Sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, magpakigangot kita sa Office of Civil Defense Western Visayas. Kamustahon ta ang instruction kay nagpagwa sang mando si Director Raul Fernandez nga magpatigayon sang structural integrity assessment para nga ma-check ang ini nga mga edipisyo. Pero may mga netizens naman nga nagapahayag nga dapat ang pag-check sa sining mga edipisyo dapat himuon hindi lang yang kung may linog nga magluntad. Dapat may regular nga pag-check sa inyo nga mga buildings dira. Sa Banwa sang Miagao, ang advice sang local government unit nga 3 ka panalgan nga building pataas kinanglan gid ma-check sang Office of the Municipal Engineer. Kag kung ma-declare nila nga safe, ati pwede nila magamit. Pero iti kung kinanglan nga retrofit, kayuhon, or unsafe, amo na ang dapat gid nga bantayan sang aton nga mga kauturan. Kinatamyaw taman sang maayong hapon si Nang Mariel Gamayon. Sa akon nga Father Emilio Tarosa Jr. nakatutok man sa sini nga mga tinion. Kung kain mo no, yung kata o ang ano mo da. Or gusto mo tong sa okay. Agdatagit ang aton nga mga kautura no kung may mga ka mo dira may mga experience kamo kagapon or kagabi sa linog pwede nyo gid ma-comment dira no kay basahon naton diri sa aton nga pagpangalagan. This time ko ang report ni Janelle Baclay. Kamustahon ta ang sitwasyon sa Ungka flyover? May mga litik gidman bala kay amo ning ginapamangkot sa aton mga kauturan. After nga ti nagluntad ng isa ka linog iti questionable nga daan ang pagpanugod sini nga proyekto damo issue nga daan. Ang mga kauturan naton nagapamangkot kay siyempre ang iban dira nagalabay, ang iban sa ila adlaw-adlaw nagabiyahe dira. Pauntang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel? All nagapabilin nga normal ang operasyon sa Ungka flyover, partikular ang paglamay sa mga salakyan nga nagaagi sa ibabaw kag sa idalom sang infrastructure
gin-inspeksyon sa Department of Public Works and Highways ang Ungka flyover kasunod sa natabo man nga linog nga nabatyagan sa Iloilo. Kita naton kay ina nga may ara sing equipment nga ginpadala ang DPWH Region 6 isa ini ka daw truck no nga may ara sing ladder kag ang inspection team ang ara sa sini nga equipment nga naga-check sang pundasyon sang ibabaw gid kag sang idalom sang flyover. Kag sa initial aton nga pagpangusisa kag ina sa inspection team sa lugar ngati ongoing pang ila sini nga pag-checkyar pero as far as daw dalagko nga mga damages daw wala pa man gid sila sang may nakita suno sa katapo sang DPWH sa aton sini nga ginapamangkot kag ina no although ngati isa pa lang to ka area ang ila sini nga naging bisitahan kag subong man ang both lanes ang Ungka flyover ang 2 lanes kapakadto pabalik ang nagapabilin gyapon nga normal sa tanan siniya nga mga salakyan. So sa sini nga mga tinion wala man gid sa nakitaan nga daw dako nga mga displacement no sa may area sang Ungka flyover kung basihan naton ang operasyon sang infrastruktura kay kung may mga makit-an na sila nga gamay nga mga litik o kung movement automatic may arain na dayon sang mga closure sang flyover suno sa ila sining inspection pero wala nila ginadula man nga tibasi kung may mga areas pa dito nga sikyaron kay pila dana ka pier mo pila na kapuno ang pier nga ginatungtungan sang flyover kag nangin subject ina sang jet grouting activity bag-o ang ina ginbuksan pala naton nga pila ka series sang pag jet grouting no kung gin-injikan ina sang dugang nga concrete ang pundasyon para mapasiguro nga wala movement kaysa una Paul matandaan sa aton mga pumluyo wala linog pero may nakitaan nga displacement no ang ini nga Ungka flyover Paul pero kaina kita naton nga daw tayuyon man ang biyahe sa mga salakyan nga nag-agi dira sa may Ungka flyover. Okay. Sa piyak kabahin Paul safe for occupancy ang Iloilo City Hall building lakip ang bag-o nga legislative building diri sa may Iloilo City Hall kasunod sang inspeksyon naging patigayon sang Office of the Building Official, City Engineers Office kag Facility Conservation Office amo ni sila ang mga sangay sang city government nga nagausisa gid sa structural capacity no sang mga building sang Iloilo City Hall kay bala naton ang Iloilo City Hall nag-ara ina sa 8th floor walo ka panalgan ina tupong-tupong lang ina sila sang legislative building nga gina-occupy naman niya sa aton siniya nga mga city councilors kaupod sang iban pa nga mga opisina kag dira man mismo ginapatigayon ang sesyon sa aton sinisang gunian panglungsod. Ti suno sa inspection team safe for occupancy amo na nga sang alas 10 kay na sang aga ginbuksan ang City Hall sa mga kliyente sini kay nagbalik sa normal ang trabaho sang mga empleyado. Sa piyak nga bahin kadto naman kita sa provincial Capitol no gin-suspender sang aga ang opisina sa mga empleyado sa bahin naman niya sang Kapitolyo Provincial kasunod sang ginpatigayon man nga inspeksyon sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Na istorya naton gina si Dr. Alfonso Baldonado nga mo ini ang head sang inspection team sa idalom sa pagpamuno ni retired Colonel Cornelio Salinas nga ginkumpirma sini nga may mga litik sila nga nakit-an especially sa ibabaw nga building kay ang inspection team nagsugod sila usisa dito sa babaw sa 6th floor, 5th floor kag sa 4th floor pa idalom. Kag suno sa iya may mga litik sila nga nakit-an pero i-subject pa nila ini sa evaluation kung ang ini nga mga litik bag-o o kung madugay na nga daan nga naglitik ng porsyon sang Kapitol kag nadugangan o kung naglaba amoy na ang tinutuyo sang sining inspeksyon kag ang resulta i-refer nila sa Iloilo Provincial Engineers Office. Kag siniman nga udto ginanunsyo sang PDRRMO nga structurally sound ang bilog nga building kag medyo na uli-ulihi lang sila balik sang ila siniyang operasyon alauna sang hapon sa may provincial capital. But silingon nga sila nag-accommodate sa mga may transaksyon sa bahin sang provincial capital pero pagkadto naton to kagina makita naton nga gamay ang empleyado tungod sang early advisory sang aton siniyang governor sang provincial government
nga ti Indianay pag sudlon, no, Indianay mag-occupy sa Iloilo Provincial Capital samtang ginapatigayon ining inspection poll. Okay, kagti pagkahapon man balik man ang ang opisina kay nag-declare man ang PDRR mo ngati pati ang Provincial Engineering Office ngati pwede na maka-occupy ang mga empleyado kagti pwede na makabaton sa mga kliyente. Kagkagina may ginahiwat nga Farmers and Fisher Folks Week, tatlo ini kadlaw October 1 to 3 sa gwa sang Kapitolyo. So bisan nga sirado sa sulod sang Kapitolyo ang exhibit sa mga farmers and fisher folks sa kada distrito, actually may ara pa sang contest nga display sang budol fight, no? So ang setup kagina may lamisa kada distrito, naga-set up sila sang budol fight kag naga-promote sila sa mga pagkaon kilala akon bantog sa sinang distrito. Kita naton to kagina kung paano iplastar sang taga 5th district ang ginapabugal nila nga kasag kag lukon, tiga panghinamot kagina kag may libre nga mga pamahaw, no? Dito nga ginapanghatag sa gwa sang Kapitolyo. Kaya hindi man pwede sa sulod sang Kapitolyo, kundi ang bilog na alagyan sa entrance ng Kapitolyo, pakadto dito sa may Bonifacio Drive ng Karsada, occupied din na sa mga farmers and fisher folks. So, kay ina ang opening, ginpaiway ang ribbon cutting, at itani si Governor Defensor man sini, ang mabukas, no? Kaya supposed to be, may ara sing opening ang mga opisyal ta dinapit mga bisita dito pero ginpaiway ini diretso na display dito kanugo ng mga farmers nag-preparar blas ang mga the best nga pagkaon kag hindi nila ma-exhibit so ginpadayon ini kagina kag siguro hasta ini sa October 3 so may mga display pa dito, may mga aquarium dito, may mga fish display, may mga baligya nga mga uga, ornamental plants, prutas, mahimo nga mabakal. So laman-laban kay may clearance na nga pwede na maka-occupy kag makapadulong sa Capitol, magapadayon ining ila aktibidad tub-tub sa October 3 poll. Nel, madamo gid nga salamat. Muna madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat, Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Una sa Ungka flyover, wala sang may mga nakitaan nga problema. Tapos ang linog. Radyo Pilipinas. Radyo Ang PDRR MOT, may mga gina-check pa sila, no? Pero may mga nakitaan nga litik base man sa information kag farmers fisher folks man nga event, no, dira sa Iloilo Provincial Capital. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 63 ang numero sang nagkalamatay bangod sang linog sa Cebu. Muna nga kasubo kita, no, sa sining balita. Mayong hapon kay Kuya Jello Gabriel Monson Coronel, wife sa husband sang cousin ko, no. I hope you and your family are good and safe. Kamuman kuya, no. So muna maghalong gid kita. Di naton mapaktan ang linog eh. Kaya kita diri mismo may mga indicators man. Eh dapat maghalong gid kita. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Isa gid sa nakita ako nga nakatando gid blas ang Balatyagon ta sa ning linog. Nga isa ka tatay ano ginakuso dughan niya sige ang sige ang hibi niya nating nasulod sa itom na bla cadaver bag ang duha niya ka bata bangod sang linog. Pilipinas. Radyo. Masiling kita nga duck cover and hold pero pag ara ka sa mga dalagko nga buildings, high-rise buildings, mabulubudlayan ka man sa gihapon kay ti madaganan ka da or mahulugan ka sa mga debris abi mga bato. Sus Mario Josep. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Basta mga amo ning magnitude may gid may expected gid nga masamaran, may ara gid nga magkalamatay kaso nga magkalahulog ang ini nga mga buildings eh. Radyo Pilipinas. Radyo Mga kauturan namon ng mga colleagues namon sa Radyo Pilipinas Cebu masako-sako man subong kay kadamo gid sang mga nagkalatabo didto, no, mga updates man sa sining
luntad sa magnitude 6.9 nga linog. Halong gid no sa mga kauturan ta dira mga kaupdanan namon sa Radio Pilipinas Cebu. 27 minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nag-establishar lang kita sang connection sa bahin sang Office of Civil Defense. Yung ang tangalabuton ang OCD sa ilang latest update kung may mga na-reported ng mga damages na o kung may mga nagkalasamaran bala, may mga dalan bala nga nagkalaguba or may mga flood control project nga nagkalaguba. Sabihin nyo mauntat kita. Hindi na pwede. Hindi na pag-untatan ng flood control. Pero may mga may mga mabasahan kita na si Mother Nature na mismo ang naga-expose sa sining mga proyekto nga questionable. Galing butang ta, may ara man or wala, sang anomalya, basta mga amuning kabaskog nga mga linog, dako gid ang tsansa nga dako gid ang posibilidad nga damo gid ang magkalaguba. Mungod sang impact. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May isa pa gid diri ka may isa pa gid ka bagyo nga ginapanghandaan. Madulom na naman ang kalangitan sa Manila. Suno kay Amigo Patrick no may gina-share gani sa nga litrato sa aton do hana na magulan. Amigo halong lang da. So muna ang makita nato no pila ka mga updates sa sining pagluntad sang linog. I hope nga sa mga kauturan tagid sa Cebu no padayon ta sila nga pangamuyuan didto nga malagpasan nila ang ining natabo. Ana dumduman kung isa pagid kakusog nga linog ang sa Bohol 2013. Moamo man ni kakusog. Trenta minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. 32 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magkaupod na sa piyak nga linya ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, maayong hapon po. Kung maayong hapon man, sa ating pinalangga ang mga tagtalamati kag tumalan din mo sa Facebook Live. Ma'am, kamusta ang monitoring sa Office of Civil Defense sa sining pagluntad sang linog kagabi? Kamusta ang monitoring ninyo, ma'am? Yes, so actually, no, aga pa kaina, nagpasubmit na, ako na early morning, no, aga ako nagpasubmit sang nagpagawa sang instructions o sang directives si RDMC Chairperson and OCT Regional Director Raul Fernandez sa tanan nga mga RDMC member agencies kag sa mga local DRRM councils nga magpatigayon sang damage assessment sa ilatag sa tagsa ka mga lugar, mga buildings nila. Hindi man ang nanging basihan sang pila sa aton ka mga offices sa pag-cancel o kung pag-suspend sang trabaho kaina sang aga kag sang klase sa ipilaman ka mga kabanuhanan kag probinsyahanan diri sa may Western Visayas. So far amat-amat na nagasulod ang ilang mga damage report and sa nakita nato sa pag-consolidate nato sang data sa pila pa ka nang nakasubmit, nakita nato nga wala gid man sang dako nga kahalitan nga gindala ang linog diri sa may Western Visayas. Magluwas lang sa mga minor nga mga superficial nga mga cracks sa semento kag ginapatihan nga sa finishing ng Balanilas. Ang paglitik. Subong man mga structural beams nila so far wala man sang may na monitor. Lakip man diri sa may syudad sa Iloilo. If I'm not mistaken ang nakasubmit na diri kaina sang report amo ang probinsya kag ang DOST. Ang syudad, ang city government subong padayon pa man nga nagpatigayon sang assessment sa pilaman ka mga buildings diri sa may syudad sa Iloilo man. Naglakip na diri mga regional offices kag pati ang DPWH man actually Paul nagpatigayon man sa mga assessments, mga road networks kag mga bridges naton sa Panay, and so far wala pa kita sang nakita diri nga report nga may dako gid nga kahalitan among linog. Ma'am, sa na-mention mo, masiling naton minor, no? Ining mga cracks nga nakitaan, kumbaga masiling naton manageable ang sitwasyon. Luyag naton hibaluon kung ang RDRRMC may guidance sabi sa mga PDRRMO nga ti dapat mangin alerto kay ti in kaso basi ipadala ang mga rescuers naton, mga emergency responders sa area sang Cebu ngati balanta tuman gid nga nahalitan sining magnitude 6.9 nga linog. Actually nagpatigayon sang National Cluster Response Cluster meeting kaina sang aga ang National Central Office naton kag didto na istoryahan nga may pila ka mga teams, mga pila ka mga kaprobinsyanan nga hindi apektado sa linog ang handa nga magpadala sa ilang mga CSSR teams. In fact, ang probinsya sa Antique nag-signify gid nga handa ang duwa nila ka teams ng CSSR o kunin collapse sa structure search and rescue nga magpadulong dito sa may Cebu in kaso nga kinahanglan. So naka-standby sila actually subong waiting na lang gid kami for instructions. Ang iban nga mga CSSR teams kay actually diri sa may Western Visayas sa Paul ang mga LGUs lang may ara sa CSSR muning San Jose Antique, ang probinsya sang Antique kag ang Banwa sang Pavia sa Iloilo. So gid pa kamaayo ni RD Fernandez nga hindi anay pag-itap ng services sang Pavia kay base kita man bala ang kinahanglan kaya hindi tali mapaktan mo. Yes, so dapat may ari gid sang naka-standby diri. Maayo na kay Antique kay daw tatlo ining teams nila nga available so duha ang handa nila nga ipadala kung kinahanglan kag ang isa ibilin diri amo man ang San Jose Antique. Ma'am, white naman ginapangayo no pero may mga indicators man kita diri posible magkalinog man pahilayo lang. Sa inyo paglantaw ma'am kinahanglan na gid man bala nga kada LGU may amo sini may CSSR man para ngati handa kita sa pagresponde kung may mga kinahanglanon.
Actually, yes. Amo ginaduso naton Paul, no, hindi lang kay CSSR team nga equipped or capable, trained CSSR trained na personnel ang ginaduso naton, kundi ginaduso man naton sa mga local government units kay prioritize man ang CSSR equipment. Bisa sa simple na lang bala Paul nga vehicle extrication equipment naton. Okay. Kay man vehicular accidents, dako ini ang numero sa vehicular accidents diri sa Western Visayas on a daily basis. So, kinahanglan nun tagid ang CSSR equipment, tag CSSR trained na personnel para makabulig sa aton sa pag-responde sa kung ano man ang matabo. Kaya kung Paul, ang isla sang Panay, ang ara sa may ara kita sa fault, diri ining West Panay fault, nga amoy ini ang maka-generate sang linog diri sa may Western Visayas, magluwas pa dira sa side naman sa Negros Occidental may ara man nga in kaso nga maglinog dako ang matugas ini nga kahalitan. Remember Paul, ang fault line nga nagtugas ang linog dito sa may Bugo according sa PHIVOLCS, dormant ini siya ukon wala makapabatsyag for the past 400 years. Amo ni naging kakibot, yes, ging kakibot sang tanan nga gulpi lang siya na-activate kag nagtugas ang dako nga kahalitan kag dako nga loss of life dito sa may probinsya sang Cebu. So ini nagapakita lamang Paul nga ang linog hindi tagid ya mapaktan, wala sa may makapredict kung saan o ini maabot. That is why nga ginapush ginaton ang tuman nga pagpanghanda para mangin alerto kag at least bala makapangaman kita sa kung anong posible mangin resulta sini. Ma'am, na-mention mo ang West Panay Fault. Magsiling kita nga West Panay Fault. Ano ang when ang ulihi nga timambal naton ang pinakakusog abi nga linog nga nag-struck diri sa aton? Let me check ang records naton Paul, no? Pero so far, during the past decades, gamay mga minor earthquakes na usually mga intensity 4 down ini siya, no? So hindi naton usually mabatsyagan ang hindi mabatsyagan sa mga communities. Amo na gani Paul nga siling naton, according to PHIVOLCS, ang natabo ni sa Bogo, although may mga minor na earthquakes sa fault nga ini, pero ini lang mga manabaw, mga intensity 4 down, nga hindi mapatsyagan sa mga kauturan, sa mga communities. That is why naging kakibot nila. Kaya ano pagidayhan aton nga napalibutan kita, may trench pa kita sa may kilid, tapos may West Panay Fault kita. So dako gid ang posibilidad nga hindi tagid mapaktan kung saan o ini matabo. Kag amo man ining ginaduso naton Paul, no, ining sound engineering solutions bala nga ginatawag nato, especially sa mga bag-o nga nagapatindog sang balay kag mga buildings nga dapat matutukan sang local government units ang istrikto nga pagpatuman kag pag-implement ang mga engineering guidelines sa pagpatindog sa mga buildings sa ginalikawan tagid nga magpatindog sa mga substandard nga kisa galagas kita nga makatipid, pero in the long run kita gyapon ang dako nga mahulan, dako ang posibilidad nga maka-damage ini kag resulta sa pagkapatay o pagka-injure sa mga tao. So ma'am, ang balik kita to sa CSSR, mga butang tabi, isa kay LGU, abi mag-procure sini sa sining mga gamit, mga pila abi ang kinahanglan nila para at least may idea sila bala? Actually, dako milyon man ang ginaistoryahan ta kung kumplituhon gid nila, Paul. Pero actually, pwede ta suburan sa simple lang ang mga vehicle extrication equipment, bisan sa mga rotary saw lang naton, sa mga jackhammer naton. Hindi man nga sila nga isang bagsak i-procure mo na, kaya masakit-sakit man. Ang importante lang nga maamat-amatan mo. Anyway, diri sa Office of Civil Defense, may mga CSSR equipment kami nga pwede mapahulam kung nagkakinahanglanon. Ang tutukan dapat subong is that i-train ang personnel kag amat-amaton ang equipment naton. Okay. So, mauna kita sa pag-train sa mga personnel. So, sa inyo, ma'am, sa monitoring ninyo, mga pilabi ang trained personnel, kaya ginapamangkot natin inino para sa mga kauturan ta. Para nga may baluan ta kung ano nakita bala kahanda. In kaso nga pahilayo, kung kitabi diri ang mauyog sa amuto ka basko nga linog, how prepared kita. So, ma'am, mga ano kadamo ng na-train ninyo, ma'am? Diri sa may syudad sa Iloilo, may na sila unit na ginatawag na Urban Search and Rescue. So somehow trained ini sila for CSSR. Sa probinsya sa Iloilo, isa pa lang ang nabalaan ko nga banwa nga may ara sang CSSR training, amoy ng panwa sa Pavia. Kompleto na sila sa training and equipment. Meanwhile, ang probinsya sa Antique, aside ang province of Antique, may tatlo na sila ka teams ang CSSR, do 8-man teams, inisa so 24. Kag ang
banwa sang San Jose Antique, may isa man ina or duha ka team sang CSSR trained personnel. Imagine, bilog nga banwa or bilog nga Western Visayas, 1 to 4 lang ang LGUs na may ara sang CSSR trained personnel. So, gabay gid ni siya po kung ikumpara mo sa iban. For example, dito sa Negros Occidental, sang wala pa nang sipakan ni AR sa aton, madamo dito ya sa mga kabanwahan kag mga syudad nga nakapatigayon na sa training sang CSSR kay do ginatutukan gid sa mga LGUs kay kumo nga may kanlaon volcano sila. Do forward thinking to sila do ginhandaan gid nila. Ito syempre, one of the hazards sang bulkan is may linog kag may mga collapse structure. So amo na nga tutukan man nilang training sa CSSR personnel. Pero diri abi sa aton Paul, do hindi ta gawa matagaan sang pagtawod because kalabanan nga hazard di sa aton is baha. So water search and rescue ang aton diri nga ginatutukan. Pero actually magkaba ka CSSR hindi man lang isa sa collapse structure mo, pwede man ini siya sa naton vehicle extrication, sa mga vehicular accidents, sa mga bungguanay, mga amo yung mga incidents. Okay, sa nakita naton ma'am sa extent ng damage bala sa Cebu, nakita kong kinahanglan gid sang damo naton nga rescuers di kon may mga amo na kita sini nga daan in place na di makabulig man sa sitwasyon. Yes, naku gid ang bulig Paul, no? Kaya amo gani na ang rason man nga gilayon man nga nakaresponde dito sa Cebu. Kaya ang ila to yung Bureau of Fire Protection kag ibang nga mga attached agencies may ara sila sa special units gid for trade. Actually diri sa aton ang Bureau of Fire Protection pa may ara man sila sa special unit amo ni ang SRU nila. Yes, ma'am. Ugaling kaya ang problema naman sa SRU nila kay kulang equipment kag do pila na nagdara personnel nila ang trained for CSSR. Kay amo nang gina-request pa nila sa ato sa OCD nga makapatraining sila. So it's about time ma'am dapat ang mga LGUs mag-invest pa sa disaster response. Hindi ta na pagulaton nga may matabo pa. Dapat forward thinking sa na-mention mo dapat ang pagpaminsar sa aton nga mga LGUs. Yes, Paul. Amo ginagusto nato na diri sa Office of Civil Defense. Lastly ma'am, mangimo na lang mensahe panawagan sa aton mga kaabyan. So sa ato mga pinalanggang mga tagpalabati, no? So gintayog kita sang tuman kabaskog nga linog nga in fact hindi man kita ang epicenter but just the same time tuman kabaskog ang nabatyagan naton diri sa may syudad sa Iloilo. Panugyan ko lang in times like this hindi gid kita magpanik kag aton gid permi panumdumon ang safety sang tagsa-tagsa hindi lang naton kundi sa aton man nga bilog nga pamilya. Likawan ang magpanik kag gilayon naton nga i-commit sa aton memory ang duck cover and hold naton nga principle agud malikawan man ang initial naton nga mga injuries. And kung makita naton nga magtawhay na amo lang kag mag-evacuate kita sa safe nga area kag dako man pasalamat naton no sa mga kauturan naton kag sa mga responders, mga private individuals nga nagpanguna kag gilayon man nga naghatag sang bulig sa panic nga ginpugas sa sining linog kagabi diri sa may Western Visayas. Madamo gid ko salamat Ma'am Tina Ilustre Mayor ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Madamo man nga salamat Paul kag maayong hapon sa inyo tanan. Patian mga kabinan si Ma'am Tina Ilustre Mayor ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Wailan to dugay ang Bagyo Opong after pila ka days. Linog naman. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nga ginpamangkot na to no kay Ma'am Tina ang party sa CSSR sa collapse structure search and rescue. Kikita nyo man ang natabo subong sa Cebu. So kinahanglan gid ang ini nga mga equipment. Number 1, equipment tapos mga trained gid yang rescuers. Dapat mag-invest gid ang mga LGU sa disaster response. Hindi lang nga mag-focus sa isa lang kakalamidad. Dapat tanan. May bagyo, sunog, ang linog. Ito, pinsaran nyo bala 400 years. Ngin dormant gito yung ang fault nga to. Rang sa lugar nga na. Kag nagpabatsyag liwat 400 years. So muna nga dapat maghalong gid kita. Kag kita mismo dapat equip naman ang aton mga kaugalingon sa mga ideya, mga skills para nga kung sana siling kuman pahilayo man may ihibalo kita sa pag evacuate sa sininga mga tinion.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 47 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Isa sa tatlo nga nagtaliwan nga katapos ang Philippine Coast Guard, nagtaliwan mga kabiyana matapos ang nagluntad nga linog sa Pasi, taga Pasi, no? Sa Cebu gali, sorry. Taga Pasi siya kag dito siya napatay sa Cebu kay nag-respond ini sila. Sa nag-collapse ang isa ka sports gymnasium sa San Remigio sa Cebu. Grabe gid ang natabo, no? Condolence gid sa tanan. Himata. Antes kita magtakop, luyag ko lang tamyawon sang happy birthday ang akon anak, no? 9th birthday ni Aldi Emil Emmanuel. Happy birthday. More blessings. Ang talent mo, padayon lang. Magtuon sang maayo, mag-ubra sang insakto. Di kabay pa nga malabot mo man ang imo nga mga handom sa pangabuhi. 49 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabinan, nag-abot sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City. Kay may joint operation center dito, no, ang mga cabinet secretaries ni President Ferdinand Marcos. Ato dito si Defense Secretary Gilbert Teodoro, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOT Secretary Cristina Frasco, DPWH Secretary Vince Dizon. Wow, si Secretary Dizon ay pa ni ka recover sa mga sa mga ginpang inspect nga mga palpak na proyekto. Ari na naman sa mga kabiyanan kay dako ning problema man sang Department of Public Works kay kadamo sang nagkalaguba nga dalan sa Cebu. Radyo Pilipinas. Radyo Dako ni nga pundo ang kinahanglanon gid sa gobyerno, no? Importante lang ang panawagan sa aton nga mga pumuluyo nga ang kwarta hindi paghimuon nga basura. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang kwarta gamiton sa insakto. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabinan ng iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan ang aton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louie kay pa sa studio, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.